arestadong fixer umano ng annulment papers, una na palang nag-avail ng serbisyo ng kapwa suspect na si Thags noong 2017. Sabi ko, sir, sakto. Yung kinakasama ko po, pasad. Kasi gusto na rin po namin magpakasal eh. So yung ko, dahil sinabi niya na nakausap may asawa ko, ang bigay niya po ang price sa kanya is 150,000. Nasabi niya sa akin muna, gawin kita na agent. Dahil tila naging successful daw ang annulment na inavail ng kinakasama ni Arseng kay Thags, dito na niya naisipang ialok sa iba ang kanilang newfound business. Kinakasama ko, isa po yun sa mga nag-file at nagbayad po kami sa kanya ng cash na 100K. After 2 years, kakibayan daw po na pinail niya yung asawa ko sa Pasig. Meron po kaming copy na binigay niya po sa akin. Ang mga papeles na nasa aking harapan ay ilan lamang ho sa mga sinasabi ng akusado na mga dokumentong kanyang ginamit para ho sa ginawa niyang isang matagumpay na pagpuproseso ng annulment na inilapit po sa kanya. Hindi man nakumpirma ni Arseng at dati niyang kinakasama kung matagumpay ang annulment, na inganyo pa rin daw siyang maghanap ng mga kliyenteng nais magpa-annul at kalaunay umabot ito sa mahigit 50 customers, karamihan sa kanila mga OFW. Hanggang sa dami na po yung mga client ko, mga nagtiwala, na hindi ko po akalain na marami ko magtitiwala sa akin. Sinungaling ka, Jesus Tagana de Turkey, nahamon kita, ilabas mo lahat ang transaction na napapasa sa akin ng pera. OFW turned successful business owner. Ito naman daw ang naging kwento ng buhay ni Thags. Taong 2020 raw nang bumalik siya ng Pilipinas galing Saudi Arabia. Umuwi ako nagka-pandemic. Nung nag-pandemic, hindi na ako nakabalik. It's because yun nga, nag-close na. Kalaunan, pinasok na raw niya ang pagre-refer at paghahanap sa mga nais makipaghiwalay sa kanilang kinakasama. Since ang business namin is through online transactions, nagkaroon kami ng mga iba't ibang kakilala sa online. So through with that, nagkaroon kami ng mga referrals. Pero gate niya, hindi siya ang nag-udyok kay Arseng na sumali sa annulment business. Ay hindi, kasi nungalingan niya. Hindi ako ang gumagawa, referral din ako. Kaya nakilala ni Arseng yung nakilala ko. Kasi ako yung nag-refer. Teka lang po mga ate, sino po ba talaga ang promotor? Paalala nila sa publiko. Walang kahit sino po, fixer man, private individual or ahensya, ang may karapatan o authority na mag-process at mag-aproba ng mga annulment cases. Ang mga nagsasabing kaya nilang ayusin ang annulment papers or makakasigurado sila na ma-approve ay scam. At may legal consequences po talaga yan. There are several criminal cases that can be filed against yung fixer po at yung nagpapa-fix ng mga annulment cases po nila. January 21, 2025, dumalaw ang anak ni Arseng sa custodial facility ng Mandaluyong. Kamusta ka naman? Kamusta yung yung nabuo na ba? Oo, mabubuo na mamaya. Nang makaparehab ng resibo ang anak ni Arseng, tanging hangad daw niya matapos na ang pinagdaraanan ng kanyang ina. Hirap po kasi syempre kami nakakatulog kami ng maayos, tas yung nanay mo, makikita mo, di ba? Yung hindi mo alam kung okay ba, ganito, ganyan. Sana po matapos na. Malaman po talaga kung sino po talaga yung totoong scammer po. At sino po talaga yung dapat makulong. Kasalukuyang nakakulong si Thags sa custodial facility ng CIDG. At si Arseng naman ay nakapiit sa PNP Mandaluyong. Naharap sila sa kasong paglabag sa Article 315 ng Revised Penal Code para sa kasong estafa. Kung mapatunayang nagkasala, pwede silang makulong ng 1 hanggang sa 6 na buwan. Paalala ng mga otoridad, Garaduhin lang po na yung katransak nyo, talaga, yung totoong nagpo-proseso talaga ng annulment. So ang isa dyan is, dumulog talaga kayo doon sa isang lawyer. Lawyer naman talaga yung yung katuwang nyo dyan. Ingat po tayo sa mga tao na nagpapanggap kasi huwag tayo madaling magtiwala kasi maraming manluloko. hindi may kakaila na masaklap na usapin ng hiwalayan. Kaya naman hindi maiwasang mahulog sa matatamis na pangako ang mga nais mapabilis at mapadali ito. Nariyan ang mga otoridad para siguruhin mananagot ang mga lumihis sa tama at wastong proseso.